Isang matandang asong palamunin na walang silbi. Ang malutong at mapangutyang halakhak ni Marieta ay umalingaw-ngaw habang nakasandal sa dibdib ng kanyang kalaguyo. Hawak ang isang baso ng mamahaling alak na binili mula sa pawis ng kanyang asawa. Sa kabilang banda, sa isang madilim at maalikabok na bodega, pinupulot ng nanginginig at nangingitim na mga daliri ni Nanay Milagros ang mga butil ng panis na kanin sa malamig na sahig. Inakala ng sakim na manugang na nabili na niya ang katahimikan at bulag na pagsunod ng lahat. Ngunit ang maagang pagbabalik ng isang anak na inilaan ng buhay para manggamot, ang siya mismong magiging mitsa ng kanyang pinakamasahol na bangungot. Hanggang saan ang kayang lunukin ng isang inang mapagmahal at gaano kalamig ang kayang maging higanti ng isang anak na nagising sa katotohanan. Sawa na akong magpanggap na mabuting manugang sa matandang amoy lupa na iyan, Anton. Konting tiis na lang, mapapapirma ko na siya sa dokumento ng lupa at magagawa na natin ang lahat ng gusto natin sa perang kikitain natin. Ang boses na yon ay hindi nagmumula sa isang estranghero. Iyon ay ang boses ni Marieta, ang babaeng pinangakuan ni Mateo ng habambuhay na katapatan. Nakatayo si Mateo sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto ng kanilang silid. Bit-bit ang isang supot ng mainit na pandesal na binili pa niya mula sa lumang panaderya sa Tondo, ang paborito ng kanyang ina. Ngunit sa isang iglap, ang init ng tinapay sa kanyang kamay ay tila naging baga na pumapaso sa kanyang balat. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang asawa ay tila isang matalim na balisong na humihiwa sa kanyang pandinig. Nanigas ang buong katawan ni Mateo. Ang kanyang lalamunan ay tila napuno ng mga tinik, tuyong-tuyo at mahapdi. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sipain ang pinto at kumprontahin ang asawa. Ngunit ang kanyang mga tuhod ay tila nawalan ng lakas. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na hampas sa kanyang dibdib. Dahan-dahan, ngunit mapanira. Dahan-dahan, sa kabila ng panlalabo ng kanyang paningin, dahil sa namumuong luha, lumakad siya patungo sa dulo ng pasilyo, patungo sa maliit at madilim na bodega sa ilalim ng hagdan na ginawa na palang silid ng kanyang ina. Sa siwang ng pinto, nakita niya ang isang tanawing habambuhay na magiging sugat sa kanyang kaluluwa. Doon, sa gitna ng alikabok at mga lumang gamit, nakaupo sa sahig ang kanyang Nanay Milagros. Ang matandang babaeng nagbenta ng dugo at nagtiis ng gutom para lamang mapatapos siya ng medisina ay ngayon ay nakasuot ng punit-punit na duster. Nanginginig ang kanyang mga payat na daliri habang sinusubukang pulutin ang mga butil ng kaning lamig na nahulog mula sa isang plastik na pinggan. Walang ilaw, walang bentilador sa gitna ng nakakapang-init na tanghali. Ang tanging naririnig ay ang mababaw at hirap na paghinga ng matanda na tila bawat hininga ay isang pagsusumamo sa langit na tapusin na ang kanyang pagdurusa. Isang matinding pait ang gumapang sa lalamunan ni Mateo. Ang supot ng pandesal na hawak niya ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Walang ingay ang pagbagsak nito, ngunit sa loob ni Mateo, tila isang malaking pader ang gumuho. Ang bawat alaala ng kanyang pagkabata. Ang amoy ng pawis ni Nanay Milagros habang nagmamasa ng harina. Ang ngiti nito habang pinapanood siyang kumain kahit ito ay walang laman ng sikmura. Ay bumalik at sumampal sa kanyang pagkatao. Inay, ang bulong na ito ay hindi lumabas sa kanyang bibig, kundi nanatiling isang nakakasakal na hikbi sa kanyang puso. Biglang bumukas ang pinto ng bodega at tumambad si Marieta. Sa isang iglap, ang bakas ng kalupitan at pakikipag-usap sa kalaguyo sa telepono ay naglaho. Pinalitan ito ng isang mukha ng matinding pag-aalala at takot. Ang kanyang mga mata ay agad na napuno ng huwad na luha nang makita si Mateo. Mateo, oh Diyos ko, kanina ka pa ba dyan? Bakit hindi mo sinabing darating ka? Patakbong lumapit si Marieta sa kanya, sinusubukang hawakan ang kanyang mga kamay.
Pasensya na. Mahal, ang inay, nagwala na naman siya kanina. Sinubukan ko siyang pakainin ng maayos, pero itinapon niya ang pagkain at nagpumilit na pumasok dyan sa bodega. Tignan mo, kinalmot niya pa ako. Ipinakita ni Marieta ang isang maliit na galos sa kanyang braso, na sa tingin ni Mateo ay halatang gawa lamang ng sariling kuko nito. Tumingin si Mateo sa kanyang ina. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Nanay Milagros nang marinig ang boses ni Marieta. Ang matanda ay lalong sumiksik sa sulok. Pilit na itinatago ang kanyang mukha sa likod ng kanyang mga tuhod. Walang imik ang matanda, walang sumbat. Tanging ang panginginig lamang ng kanyang balikat ang nagpapakita ng tunay na nararamdaman. Hindi kumibo si Mateo. Hindi niya niyakap ang asawa. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakako sa kanyang ina, habang sa loob niya ay unti-unting nabubuo ang isang malamig at matinding puot. Ang pagmamahal na dati ay nagbibigay kulay sa kanyang buhay ay ngayon naging isang madilim na anino ng paghihiganti. Bakit ang taong nagbigay sa akin ng lahat ay itinuturing na parang basura sa ilalim ng bubong na ako mismo ang nagpatayo? Hanggang kailan ko kayang lunukin ang kasinungalingan ng babaeng tinawag kong kabiyak, habang ang aking ina ay unti-unting namamatay sa harap ng aking mga mata? Nanatiling nakatayo si Mateo sa gitna ng sala, habang si Marieta ay patuloy sa kanyang madamdaming pag-arte. Ang katahimikan ni Mateo ay tila isang matalim na kutsilyo na naghihintay ng tamang sandali upang itarak. Hindi ko alam kung bakit kailangan pa nating tiisin ang amoy ng tundo sa loob ng bahay na ito, Marieta. Isang pagkakamali na dinala mo rito ang matandang yan. Ang boses ni Doña Carmen, ang ina ni Marieta, ay kasing talim ng labaha habang pabagsak na umuupo sa mamahaling sofa. Nagwisik siya ng pabango sa paligid na tila ba ang presensya ng kanyang balay ay isang epidemyang kailangang sugpuin. Nanatiling nakatayo si Mateo sa gilid ng hagdan, ang kanyang mga kamao ay nakakubli sa loob ng bulsa ng kanyang pantalon. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang ipaalala sa biyenan na ang bahay na ito ay bunga ng kanyang dugo at pawis bilang isang doktor. Ngunit ang bawat salita ay tila nababara sa kanyang lalamunan. Sa bawat paghinga niya, nararamdaman niya ang bigat ng isang gintong tanikala na nakapulupot sa kanyang leeg. Ang utang na loob. Naalala ni Mateo ang gabing halos mawalan siya ng lisensya dahil sa isang maling akusasyon sa ospital noong baguhan pa lamang siya. Ang ama ni Marieta ang nagbenta ng kanilang lupain sa probinsya para lamang kumuha ng pinakamagaling na abogado at linisin ang kanyang pangalan. Ang sakripisyong iyon ang naging pundasyon ng kanyang karera. Ngunit ngayon, ito rin ang naging karsel na pumipigil sa kanya na ipagtanggol ang sariling ina. Mama, please, nakita mo namang kararating lang ni Mateo, sutil ni Marieta. Ngunit ang kanyang tono ay walang tunay na pagsaway. Lumapit siya kay Mateo at humawak sa balikat nito. Pasensya ka na kay Mama. Mahal, alam mo namang stress din siya dahil sa pag-aalaga ko kay Inay. I mean, look at her, Mateo. Your mom is acting so strange lately. Minsan, nakakatakot na siyang lapitan. Hindi sumagot si Mateo. Ang kanyang isip ay lumipad sa bodega, kung saan niya iniwan ang kanyang ina. Sa kanyang paglalakad patungo sa kusina, napansin niya ang isang pamilyar na bagay sa loob ng basurahan malapit sa pinto. Iyon ang lumang tsinelas ni Nanay Milagros, ang tsinelas na tahi-tahi, na ngunit ayaw itapon ng matanda dahil iyon ang huling regalong binili ni Mateo bago siya pumasa sa board exam. Dahan-dahan siyang yumuko. Walang pakialam sa dumi, pinulot niya ang tsinelas at pinunasan ng alikabok nito gamit ang kanyang sariling barong. Ang bawat hibla ng goma na yon ay tila sumisigaw ng kwento ng kahirapan at pagtitiis. Ang pagtrato sa gamit ng kanyang ina bilang basura ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal na natanggap niya sa buhay. Mateo, bakit mo hinahawakan ang dumi na yan? Itapon mo na yan! Sigaw ni Marieta mula sa sala.
Ito ang tsinelas ni Inay Marieta. Hindi ito dumi. Mahinahong sagot ni Mateo, ngunit ang lamig sa kanyang boses ay sapat na para patahimikin ang asawa sa loob ng ilang segundo. Bago pa man makasagot si Marieta, isang tunay na tunog ng makina ng motorsiklo ang narinig mula sa labas ng kanilang gate. Mabilis na tumayo si Marieta. Ang kanyang mukha ay tila nakakita ng multo bago ito napalitan ng pilit ng ngiti. Ah, baka yung in-order kong vitamins para kay Inay, ako na ang kukuha. Mabilis na lumabas si Marieta. Mula sa bintana, nakita ni Mateo ang asawa na may iniabot na makapal na sobre sa isang lalaking naka-helmet. Ang lalaki ay hindi naghatid ng anumang gamot, sa halip ay mabilis na humarurot paalis matapos tanggapin ang sobre. Ang puso ni Mateo ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ano ang laman ng sobreng yon? At bakit kailangang ilihim ito sa kanya? Sa loob ng bodega, ang lahat ng usapang ito ay naririnig ni Nanay Milagros. Nakasandal ang matanda sa malamig na pader. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng luha na ayaw pumatak. Narinig niya ang pangungutya ni Doña Carmen. Narinig niya ang pagsisinungaling ng kanyang manugang. Gusto niyang lumabas. Gusto niyang yakapin ang kanyang anak at sabihing, "Anak, huwag kang mag-alala sa akin. Lumaban ka para sa sarili mo." Ngunit alam ni Nanay Milagros ang bigat ng utang na loob na nararamdaman ni Mateo. Ayaw niyang maging dahilan ng pagkasira ng pamilya ng kanyang anak. Mas pipiliin niyang magmukhang baliw. Mas pipiliin niyang maging biktima kaysa makitang nag-aaway ang mag-asawa dahil sa kanya. Kinagabihan, nagdala si Mateo ng isang mangkok ng mainit na sopas. Pumasok siya sa bodega at naupo sa tabi ng kanyang ina. "Inay, kumain po kayo. Masarap ito, niluto ko para sa inyo." Tumingin si Nanay Milagros sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay tila sandaling nagkaroon ng katinuan, isang sulyap na puno ng pagmamahal at sakit. Ngunit nang marinig niya ang mabibigat na yabag ni Marieta na papalapit sa bodega, biglang nagbago ang kanyang anyo. Sa isang mabilis na pagkilos, tinabig ni Nanay Milagros ang mangkok ng sopas mula sa kamay ni Mateo. Ang mainit na sabaw ay tumapon sa sahig, nabasag ang mangkok sa maraming piraso na lumikha ng isang nakabibiglang ingay sa gitna ng gabi. "Ayoko! Alis! Alis!" Sigaw ng matanda habang pilit na itinutulak si Mateo. Nagulat si Mateo. "Inay, bakit niyo ginawa yon?" Hinawakan ni Nanay Milagros ang braso ni Mateo ng mahigpit. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat ng kanyang anak. Inilapit niya ang kanyang mukha sa tainga ni Mateo at bumulong ng may nanginginig na tinig na tila nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. "Huwag kang magpakita ng awa sa akin kapag nandyan siya, Mateo. Huwag mo akong pakainin. Baka magalit siya. Mas lalo ka lang niyang sasaktan kapag nakita niyang mahal mo ako." Nanigas si Mateo sa kanyang kinauupuan. Ang babalang iyon ay hindi nanggaling sa isang taong nawawala sa sarili. Iyon ay isang babala mula sa isang inang sinusubukang iligtas ang kanyang anak mula sa isang halimaw na naninirahan sa ilalim ng kanilang sariling bubong. Sino ang tunay na kinatatakutan ni Inay? At ano ang tunay na nangyayari sa loob ng bahay na ito kapag nakasara na ang mga pinto at nakatalikod na ang mundo? Ang mga kamay na sanay humawak ng matatalim na scalpel upang magligtas ng buhay ay nanginginig ngayon habang hinahawakan ng tuyot at kulubot na balat ng kanyang sariling ina. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan na sumisilip sa maliit na siwang ng bodega, hindi isang anak ang nakatingin kay Nanay Milagros, kundi isang doktor. Isang doktor na ang bawat obserbasyon ay tila isang dagok sa kanyang sariling konsensya. "Inay, sandali lang po. Tinitignan ko lang ang inyong mga kamay." Bulong ni Mateo habang dahan-dahang sinusuri ang pulso ng matanda na noon ay mahimbing na natutulog dahil sa pagod. Bilang isang manggagamot, alam ni Mateo ang wika ng katawan na hindi kayang sabihin ng bibig.
Nakita niya ang tinatawag na pitting edema sa mga binti ng ina, isang tanda ng matinding kakulangan sa protina at sustansya. Nang bahagya niyang itaas ang manggas ng duster nito, halos tumigil ang kanyang paghinga. Sa maputlang balat ng kanyang ina ay may mga bakas ng pasa na hindi asul, kundi lila na patungo sa pagiging itim. Ang mga pasang ito ay hindi hugis ng pagkakauntog. Ang mga ito ay malinaw na bakas ng 4 na daliri at isang kuko na bumaon ng malalim sa laman. Isang marahas na pagkakahawak, isang matinding puot ang bumalot sa dibdib ni Mateo. Ang kanyang ina ay hindi lamang pinapabayaan. Ito ay sistematikong pinahihirapan. Ang bawat marka sa katawan ni Nanay Milagros ay isang testamento ng kalupitan ng taong pinagkatiwalaan niya sa loob ng kanyang sariling pamamahay. Kinaumagahan, sa hapagkainan na puno ng masasarap na pagkain, hinarap ni Mateo ang kanyang asawa ng may malamig na disposisyon. "Marieta, nasaan ang mga bitamina at gamot na ipinadala ko para kay inay noong nakaraang buwan? Bakit parang lalong nanghihina ang kanyang katawan?" Bahagyang natigilan si Marieta sa pag-inom ng kape, ngunit mabilis na bumalik ang kanyang mapanlinlang na ngiti. "Oh, mahal, don't tell me pati yan ay pagdududahan mo. I've been trying to give her those vitamins every single day. Pero alam mo naman ang inay, laging nagwawala. Itinatapon niya ang mga gamot, sinasabing lason daw yon. Napakamahal pa naman ng mga yon, di ba? Sayang lang ang pera natin dahil sa katigasan ng ulo niya." Tumingin ng diretso si Mateo sa mga mata ng asawa. "Ganoon ba? Baka naman kailangan lang ng konting pasensya sa pagpapakain sa kanya." "I have all the patience in the world, Mateo. Pero tao lang din ako, napapagod." Sagot ni Marieta nang may himig ng pagtatampo bago tumayo at iwan ang asawa sa mesa. Matapos umalis si Marieta para sa kanyang appointment sa parlor, sinimulan ni Mateo ang paghahanap. Hindi siya tumigil hanggang sa marating niya ang pinakailalim ng kanilang imbakan ng mga basura sa likod ng bahay. Doon, sa ilalim ng mga tirang pagkain at mga balat ng prutas, natagpuan niya ang mga kahon ng gamot na ipinadala niya. Lahat ay sarado pa, hindi pa nabubuksan ang mga foil, at ang iba ay lagpas na sa petsa ng paggamit dahil sa tagal na itong itinambak. Ang kasinungalingan ni Marieta ay tila isang malapot na putik na unti-unting lumulunod kay Mateo. Ang bawat salita ng asawa ay isang lason na mas masahol pa sa anumang sakit. Bumalik si Mateo sa bodega upang tignan muli ang ina. Nakita niya ang anino ni Marieta na dumaan sa bintana. Isang simpleng anino lamang, ngunit sapat na yon upang makita ni Mateo ang biglang pag-ikli ng katawan ni Nanay Milagros. Ang matanda ay nagtakip ng kanyang muka gamit ang kanyang mga payat na braso. Isang reflex ng isang taong sanay na makatanggap ng saktan sa tuwing lilitaw ang aninong iyon. "Huwag, huwag po." Ang tanging lumabas sa tuyong labi ng matanda. Doon ay tuluyang nadurog ang puso ni Mateo. Ang kanyang ina ay hindi lamang nagugutom sa pagkain. Siya ay nabubuhay sa ilalim ng isang malupit na terorismo na walang boses. Bago matapos ang araw, habang nagliligpit si Mateo sa kwarto, aksidente niyang nasagi ang isa sa mga mamahaling sapatos ni Marieta sa ilalim ng kama. Sa pagkuha niya sa sapatos, isang maliit at mabigat na bagay ang gumulong palabas. Isang lumang padlock na may bakas ng kalawang at maliliit na gasgas ng bakal. Mga gasgas na saktong tumatama sa kandado ng pinto ng bodega. Ang lamig ng bakal ng padlock sa kanyang kamay ay tila dumaloy sa kanyang mga ugat. Hindi na lamang ito kutob. Ito ay isang matibay na ebidensya ng isang krimen. Bakit itinatago ni Marieta ang padlock na ito sa gitna ng kanyang mga mamahaling kagamitan? At ano pang mga sikreto ang nakabaon sa ilalim ng mga ngiti at yakap ng babaeng akala ko ay aking katuwang sa buhay? Ang mga mata ng isang manggagamot ay nakakita na ng sapat na katotohanan. At sa gabing ito, ang doktor ay magsisimulang magplano ng isang operasyong hindi lamang magtatanggal
ng tumor ng kasinungalingan, kundi magbabalik ng dignidad sa taong pinakamahalaga sa kanya. Ang umaga sa mansyon ay tila payapa, ngunit para kay Marife, ang kaisa-isang kasambahay na nakakakita sa bawat patak ng luha ni Nanay Milagros, ang hangin ay puno ng panganib. Hawak ang isang baso ng gatas na para sana kay Mateo, nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit na humahanap ng pagkakataon. Sir Mateo, maaari po ba tayong mag-usap? Bulong ni Marife nang makita ang doktor sa kusina, malayo sa paningin ni Marieta. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig, puno ng takot at pagmamadali. Tumingin si Mateo sa kanya, ang kanyang mga mata ay nagtatanong, "Ano iyon, Marife? May problema ba tungkol kay Inay?" "Sir, tungkol po sa pagkain ni Nanay Milagros, hindi po totoo na ayaw niyang kumain. Ang totoo po." Ngunit bago pa matapos ni Marife ang kanyang sasabihin, ang tunog ng mabibigat na hakbang ng mga takong ni Marieta ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Biglang tumahimik si Marife at mabilis na nagkunwaring nagpupunas ng lamesa. "Anong drama ito, Marife? Bakit parang may sinesikreto kayo sa asawa ko?" Ang matalim na tanong ni Marieta habang nakapamewang sa pintuan. Kasunod niya si Doña Carmen na may dalang pamaypay. Ang mukha ay puno ng paghamak. "Wala po, ma'am. Nagtatanong lang po si Sir kung tapos na akong maglinis." Pilit na sagot ni Marife. "Ganun ba? Well, sakto ang dating ko dahil may nawawala akong gamit," sabi ni Marieta nang may malamig na ngiti. Inilabas niya ang isang maliit na kahon ng alahas. "Nawawala ang aking mamahaling kwintas, ang regalong ginto ni Mama sa akin noong anibersaryo namin. At ayon sa aking kutob, may nagnakaw nito." Nanlaki ang mga mata ni Marife. "Ma'am, wala po akong kinukuha. Hinding-hindi ko po gagawin iyon." "Huwag kang magmalinis. Bata ka." Singhal ni Doña Carmen. "Kayong mga tagalabas, binigyan na kayo ng matitirhan at mapagkakakitaan. Pero ang ugaling squatter ay hindi talaga nawawala. Walang utang na loob." Sa isang mabilis na pagkilos, kinuha ni Marieta ang bag ni Marife na nakasabit sa gilid ng lababo at padaskol itong ibinuhos sa lamesa. Sa gitna ng mga personal na kagamitan ni Marife, isang suklay, maliit na salamin at ilang barya ay may bumagsak na kumikinang na bagay. Isang gintong kwintas. Ang katahimikan sa kusina ay naging kasing bigat ng tingga. Tumingin si Marife kay Mateo. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo. "Sir, maniwala po kayo sa akin. Hindi ko po alam kung paano napunta yan dyan. Itinanim lang po iyan." Tumingin si Mateo sa kwintas, pagkatapos ay kay Marieta. Bilang isang doktor, sanay siyang magbasa ng emosyon, ngunit ang ebidensya sa harap niya ay tila sumasampal sa kanyang lohika. Alam niyang manipuladora si Marieta, ngunit ang ganitong klaseng lantarang pagnanakaw ay tila imposible para kay Marife na matagal na nilang kasama. "Mateo, tignan mo, ito ba ang taong pinagkakatiwalaan mong mag-alaga sa inay mo?" Sabi ni Marieta, ang kanyang boses ay puno ng huwad na sakit. "Paano natin masisigurong hindi niya ninanakawan ng matanda? O baka siya pa ang nananakit kay inay at isinisisi sa akin?" Dahil sa matinding presyo ni Doña Carmen at ang ebidensya na nasa harap niya, napilitan si Mateo na pumayag sa gusto ng asawa. "Marife, kailangan mong umalis. Hindi ko hahayaang manatili rito ang isang taong may bahid ng duda." Umiyak ng malakas si Marife habang iniimpake ang kanyang kakaunting gamit. Bago siya kaladkarin ng guard palabas ng mansyon, nadaanan niya ang bodega ni Nanay Milagros. Nakita niya ang matanda na nakadungaw sa siwang, umiiyak din ng tahimik. Sa huling pagkakataon, lumapit si Marife kay Mateo habang ito ay nakatayo sa gate. Ang kanyang anino ay mahaba sa ilalim ng hapon. "Sir Mateo," bulong niya habang dumadaan. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa galit at awa. "Baka huli na po ang lahat bago niyo matanto ang katotohanan.
Hanapin ninyo ang lumang libro sa ilalim ng banig ni nanay. Iyon lang po ang tanging katotohanang natitira sa bahay na ito. Bago pa makasagot si Mateo, tuluyan nang itinulak ng guard si Marife palabas. Nanatiling nakatayo si Mateo, pinagmamasdan ng pag-alis ng kaisa-isang kakampi ng kanyang ina. Isang matinding kaba ang bumalot sa kanya. Kinagabihan, hindi mapakali si Mateo. Ang mga salita ni Marife ay tila isang sumpa na paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan. Maingat siyang bumaba patungo sa bodega, dala ang isang maliit na flashlight. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang doorknob, nakita niyang maliwanag sa loob ng bodega. Sumilip si Mateo. Nakita niya si Marieta na nakatalikod, may hawak na posporo. Sa harap nito ay isang maliit na bunto ng mga papel at lumang notebook na sinusunog sa loob ng isang timbang bakal. Ang usok ay mabagal na umaakyat sa maliit na bintana. Mamatay na ang lahat ng ebidensya ng iyong katinuan, matandang hukluban. Ang malamig na bulong ni Marieta habang pinapanood ang paglamon ng apoy sa mga pahina. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Ang lumang libro na sinasabi ni Marife. Ito na ba ang tinutupok ng apoy sa harap niya? Biglang lumingon si Marieta. Ang kanyang mukha ay nagliwanag sa ilalim ng apoy ng posporo na tila isang demonyong nagdiriwang sa gitna ng kadiliman. Mateo, anong ginagawa mo rito? Napakadakila mong asawa, Marieta. Paano mo natitiis ang isang baliw na biyenan sa loob ng ganito kagandang bahay? Ang papuring iyon mula sa isa sa mga kaibigang socialite ni Marieta ay tila isang malakas na sampal sa pandinig ni Mateo. Sa gitna ng malawak at marangyang sala, ang tawanan at kalantog ng mga kristal na baso ng alak ay nagmistulang isang masamang panaginip. Suot ang isang pulang gown na kasing tingkad ng dugo. Si Marieta ay nagniningning sa ilalim ng mga chandelier. Sa kanyang tabi ay si Doña Carmen, na taas noong nakikipag-usap sa mga panauhin tungkol sa sakripisyo ng kanyang anak para sa isang matandang wala na sa katinuan. Wala iyon, kumare. Ang mahalaga ay hindi napapabayaan ng inay ni Mateo. Kahit mahirap, tinitiis ko dahil mahal ko ang asawa ko. Sagot ni Marieta nang may kasamang malalim na buntong hininga at pilit na lungkot sa mga mata. Mula sa isang sulok, pinagmamasdan ni Mateo ang bawat kilos ng asawa. Ang bawat ngiti nito ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Hindi na siya makahinga sa loob ng sariling bahay. Ang amoy ng mamahaling perfume at wine ay sumasakal sa kanya dahil alam niya ang amoy ng bodega sa likod, ang amoy ng alikabok, ihi, at desperasyon. Mateo, meet Anton. Siya ang manager ng bangko na tumutulong sa atin sa ating mga investments. Pakilala ni Marieta sa isang lalaking matangkad at may mapanuring mga mata. Ngumiti si Anton at inilahad ang kamay. Isang karangalan, Dr. Mateo. Napakaswerte ninyo sa inyong asawa. Bihira ang mga babaeng kasing tiyaga niya. Napansin ni Mateo ang bahagyang pagdapo ng kamay ni Anton sa baywang ni Marieta habang naglalakad sila palayo. Isang hawak na masyadong pamilyar, masyadong matagal para sa isang simpleng kakilala lamang. Ang init ng selos at galit ay gumapang sa kanyang dibdib. Ngunit mas nanaig ang lamig ng kanyang plano. Dahan-dahang tumalikod si Mateo at nagtungo sa kusina, malayo sa ingay ng salo-salo. Doon, nakita niya ang isang platito ng tirang pagkain sa gilid ng lababo. Mga buto ng manok at panis na kanin na sadyang iniwan para sa kanyang ina. Sa tabi nito ay isang baso ng tubig na may lumulutang pangdumi. Mabilis siyang naglakad patungo sa bodega. Nang buksan niya ang pinto, ang init na bumungad sa kanya ay tila mula sa isang pugon. Pinatay ni Marieta ang aircon at pati ang linya ng tubig sa bahaging iyon ng bahay para hindi daw magbaha kung sakaling paglaruan ng matanda. Natagpuan ni Mateo ang kanyang ina na nakaluhod sa sahig. Sinusubukang dilaan ang mga patak ng tubig mula sa isang plangganang ginamit sa paglalaba. Ang Nanay Milagros na dati ay reyna ng kanilang maliit na kusina sa Tondo
ay ngayon ay tila isang uhaw na hayop na nagmamakaawa para sa isang patak ng buhay. Inay! Diyos ko! Inay! Agad na lumuhod si Mateo at kinuha ang matanda. Ang balat nito ay kasing init ng apoy. Tubig! Mateo, nauuhaw ako. Ang tanging nasabi ng matanda bago ito himatayin sa kanyang mga bisig. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pagtitimpi ni Mateo ay napatid. Ang bawat tawa ni Marieta mula sa sala ay tila isang kuko na kumakalmot sa kanyang puso. Inilabas niya ang kanyang cellphone at kumuha ng litrato ng kalagayan ng ina. Ang planggana, ang panis na pagkain, at ang nanunuyong labi ni Nanay Milagros. Bumalik siya sa sala ng may matigas na mukha. Naabutan niya si Marieta na tumatawa kasama si Anton sa isang madilim na sulok ng balkonahe. Biglang umilaw ang telepono ni Marieta na naiwan sa ibabaw ng lamesa malapit kay Mateo. Isang mensahe mula kay Anton ang lumabas sa screen. Naayos ko na ang papeles ng lupa sa tondo. Konting pirma na lang ng matanda at atin na ang lahat. Sika mamaya sa ating sikretong lugar. Ang mga kamay ni Mateo ay nanginig, hindi dahil sa takot, kundi sa isang matinding pagnanasa na wakasan ng lahat. Ngunit alam niya, ang isang doktor ay hindi sumusugod ng walang sapat na kagamitan. Ang bawat ebidensya ay dapat na malinis. Ang bawat hakbang ay dapat na nakamamatay. Tumingin si Mateo sa kanyang asawa na ngayoy masayang nakikipag-toast sa mga bisita. Isang tahimik na panunumpa ang binitawan niya sa loob ng kanyang puso. Magpakasaya ka na sa gabing ito, Marieta. Dahil ang bawat patak ng luhang pinaluha mo sa aking ina ay babalik sa iyo bilang isang baha na lulunod sa iyong buong pagkatao. Hanggang saan kayang magpanggap ng isang halimaw bago ito malamon ng sarili niyang kasinungalingan. At ano ang gagawin ni Mateo ngayong alam na niya ang lihim na ugnayan ng kanyang asawa at ng lalaking nagnanais na kawin ang huling kayamanan ng kanyang ina. Ang bawat pahina ay hindi tinta ang laman, kundi ang mga tuyong luha ng isang inang walang ibang hangad, kundi ang kaligayahan ng kanyang anak. Sa loob ng madilim na bodega, habang wala si Marieta dahil sa isang marangyang shopping spree, nag-iisa si Mateo. Ang katahimikan sa paligid ay nababasag lamang ng kanyang sariling mabigat na paghinga. Dahan-dahan niyang itinaas ang manipis at maduming banig na hinihigaan ni Nanay Milagros. Doon, sa ilalim ng isang lumang unan na amoy alikabok at pawis, nakita niya ang tinutukoy ni Marife, isang tattered na notebook na may mga mantsa ng langis at basa. Ang pabalat nito ay may nakasulat na mga resipe ni Milagros, ngunit alam ni Mateo na higit pa sa mga sangkap ng pagkain ang nakatago sa loob nito. Binuksan ni Mateo ang unang pahina. Ang panulat ay nanginginig, halatang isinulat ng isang kamay na pagod at nanginginig sa takot. Araw 10. Dumating si Mateo galing sa Maynila, ang gwapo ng aking anak sa kanyang puting Amerikana. Binigyan ako ni Marieta ng kaning lamig na may langgam, pero kinain ko pa rin ng nakangiti. Mateo, anak, huwag kang mag-alala sa akin. Ang mahalaga ay nakita kitang masaya sa iyong pamilya. Busog na ang puso ko sa sulyap mo lang. Isang matalim na tinik ang tumusok sa lalamunan ni Mateo. Nilipat niya ang pahina at ang bawat salita ay tila isang hagupit sa kanyang kaluluwa. Araw 32. Sinampal ako ni Marieta kanina dahil hindi ko raw maayos ang paglilinis sa banyo. Masakit ang aking pisngi, pero mas masakit ang banta niya. Sabi niya, kapag nagsalita ako sa iyo, sisirain niya ang iyong pangalan sa ospital. Mateo, patawarin mo si inay kung kailangan kong magkunwaring baliw. Ayaw kong maging pabigat sa iyong karera. Tinitiis ko ang lahat dahil ikaw ang aking buhay. Ang mga luha ni Mateo ay hindi na napigilan. Isa-isang pumatak ang mga ito sa lumang papel. Dahan-dahang binabasa ang mga salitang isinulat ng kanyang ina sa gitna ng kadiliman. Naalala niya ang bawat pagkakataon na tinatabig siya ng ina.
Ang bawat beses na sumisigaw ito, para itaboy siya. Hindi iyon dahil sa sakit na demensya. Iyon ay isang desperadong paraan upang protektahan siya mula sa bagsik ni Marieta. Araw 50, wala akong mainom na tubig simula kaninang umaga. Ang hapdi ng aking lalamunan, pero narinig ko ang tawa mo sa sala, Mateo. Sapat na yon para makalimutan ko ang uhaw. Kung ito ang presyo para manatili kang matagumpay, malugod ko itong tatanggapin. Isang hiling ko lang sa Diyos. Sana ay huwag mo akong malimutan kapag wala na ako. Napahikbi si Mateo, isang tahimik at nakakadurog pusong pagtangis na pilit niyang tinatakpan ng kanyang mga kamay. Ang kanyang buong pagkatao ay gumuho. Ang doktor na nakapagligtas ng libu-libong estranghero ay naging bulag at bingi sa dahan-dahang pagpatay sa sariling ina sa loob ng kanyang sariling bahay. Ang kanyang utang na loob sa pamilya ni Marieta ay naging isang sumpa na pumatay sa dignidad ni Nanay Milagros. Isang partikular na patak ng luha ang nahulog sa huling pahina, saktong tumuyo sa itaas ng salitang anak. Ang mantsa ng luha ay tila naging isang selyo ng isang panunumpa. Sa huling bahagi ng notebook, may nakasuksok na isang napunit na tseke. Nakapangalan ito kay Doña Carmen, ang ina ni Marieta. Ito ang perang palihim na kinukuha mula sa savings ni Mateo para bayaran ang mga luha at dugo ng kanyang ina. Biglang bumukas ang pinto ng mansyon. Narinig ni Mateo ang boses ni Marieta na masayang nag-uutos sa mga guard na bitbitin ang kanyang mga pinamili. Mateo, nasaan ka? Mahal? Tignan mo ang nabili kong bagong relo para sa iyo. Ang malambing na tawag ni Marieta. Dahan-dahang tumayo si Mateo. Inilagay niya ang notebook sa loob ng kanyang barong, malapit sa kanyang puso. Ang init ng notebook na yon ay tila nagbigay ng apoy sa kanyang nanlalamig na dugo. Pinunasan niya ang kanyang mga mata, ngunit ang pamumula ng mga ito ay hindi na maitatago. Lumabas si Mateo mula sa bodega. Ang kanyang mukha ay hindi na nagpapakita ng pagkalito o awa. Ang mga mata niya ay naging kasing talim at kasing lamig ng isang surgical blade. Ang operasyon ay nagsisimula na. Nandito ako, Marieta. Ang sagot ni Mateo. Ang kanyang boses ay pantay at walang emosyon. Salamat sa relo. Pero may mas mahalagang bagay tayong kailangang pag-usapan sa ating anibersaryo sa susunod na linggo. Tumingin si Marieta sa kanya, bahagyang nagtaka sa lamig ng tinig ng asawa. Ano yon, mahal? Ngumiti si Mateo, isang nangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Isang sorpresa. Isang sorpresang hinding-hindi mo malilimutan sa buong buhay mo. Hanggang kailan kayang magdala ng sikreto ang isang anak na ang puso ay puno ng matinding poot at pagmamahal? At anong klaseng sorpresa ang inihahanda ng isang doktor para sa babaeng pumatay sa kanyang tiwala at nagpahirap sa kanyang ina? Mahal, napag-isip-isip ko, bakit hindi tayo magdaos ng isang engrandeng salo-salo para sa ating anibersaryo sa susunod na linggo? Karapat-dapat ka sa isang selebrasyon pagkatapos ng lahat ng paghihirap mo sa pag-aalaga kay inay. Ang boses ni Mateo ay kasing lambot ng seda, ngunit sa loob niya, ang bawat salita ay tila isang lason na dahan-dahang ibinubuhos sa isang bitag. Nakatayo siya sa harap ni Marieta, suot ang kanyang puting Amerikana, habang maingat na inaayos ang kanyang stethoscope. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagkalito, ay ngayon naging kasing talim at kasing lamig ng isang surgical blade. Bahagyang natigilan si Marieta. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tuwa. Talaga, Mateo? Isang party? Oh, mahal. Maraming salamat. Iimbitahan ko sina Mama, si Anton, at ang lahat ng ating mga kaibigan sa Alta Lipunan. Gusto kong makita nila kung gaano tayo kasaya. Gawin mo ang lahat ng gusto mo, Marieta. Huwag kang magtipid. Ipakita mo sa kanila ang perpektong buhay na binuo natin. Sagot ni Mateo nang may pilit ng ngiti. Pagtalikod niya, ang nangiting iyon ay agad na napalitan ng isang madilim at matigas na anyo. Nagsimula na ang operasyon, ngunit hindi ito isang operasyon sa loob ng ospital.
Ito ay isang operasyon sa loob ng kanyang sariling tahanan upang tanggalin ang cancer na kumakain sa kanyang pamilya. Kinagabihan, habang mahimbing ang tulog ni Marieta, pagkatapos uminom ng mamahaling alak, dahan-dahang bumaba si Mateo patungo sa bodega. Hindi siya nag-iingay, hindi siya gumamit ng mabibigat na hakbang. Sa kanyang kamay ay ang kanyang medical kit. Inay, ako ito, si Mateo. Bulong niya habang nilalapitan ang matandang nakahiga sa manipis na banig. Dahan-dahang idinilat ni Nanay Milagros ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, hindi siya sumigaw. Nakita niya sa mga mata ng kanyang anak ang isang bagay na matagal na niyang hinintay. Ang katinuan at ang paninindigan. Anak, ang mahinang tawag ng ina. Huwag po kayong matakot, inay. Doktor niyo po ako ngayon, sabi ni Mateo habang maingat na kinukuha ang braso ng ina. Ginamit niya ang kanyang kasanayan upang kumuha ng blood sample mula sa nanunuyong ugat ni Nanay Milagros. Kumuha rin siya ng malilinaw na larawan ng mga pasa sa likod, sa braso at sa mga binti ng matanda. Ang bawat click ng kanyang kamera ay tila isang hatol ng kamatayan para sa dangal ni Marieta. Matapos ang pagsusuri, kumuha si Mateo ng isang planggana ng maligamgam na tubig at malinis na bimpo. Dahan-dahan niyang hinugasan ang mga paa ng kanyang ina. Ang mga paang naglakad sa baha ng tondo para lamang maihatid siya sa eskwelahan. Ang bawat haplos niya ay puno ng pagsisisi at pangako. Patawarin mo ako, inay. Naging bulag ako. Pero pangako ko sa inyo, hinding-hindi na kayo luluha muli sa bahay na ito. Bulong ni Mateo habang ang kanyang mga luha ay pumapatak sa tubig. Kinabukasan, habang nasa ospital, tinawagan ni Mateo ang isang malapit na kaibigan na isang tanyag na investigador. Ipadala mo sa akin ang lahat ng record ng bank account ni Marieta sa loob ng huling 2 taon at gusto kong malaman ng bawat galaw ni Anton, ang manager ng bangko. Hindi tumigil si Mateo doon. Ipinasuri niya ang blood sample ng kanyang ina sa isang lihim na laboratorio. Pagkalipas ng ilang oras, dumating ang resulta sa kanyang email. Ang kanyang mga kamay ay naging malamig nang mabasa ang ulat. Ang dugo ni Nanay Milagros ay positibo sa mataas na antas ng diazepam, isang malakas na sedative o pampatulog. Hindi ito gamot na inireseta para sa kanya. Ito ay isang lason na dahan-dahang ibinibigay ni Marieta upang magmukhang laging tuliro, mahina at baliw ang matanda sa harap ni Mateo at ng ibang tao. Linukot ni Mateo ang papel ng resulta ng laboratorio sa loob ng kanyang kamao. Ang galit na nararamdaman niya ay hindi na mapigilan, ngunit alam niyang kailangan niyang manatiling kalmado. Ang huling tahi ng kanyang plano ay malapit na. Gusto mo ng party, Marieta? Ibibigay ko sa iyo ang party na hindi mo malilimutan. Bulong ni Mateo habang nakatingin sa labas ng bintana ng kanyang opisina. Dahil sa gabing iyon, ang lahat ng iyong mga kasinungalingan ay magiging abo. At ang bawat lason na ibinigay mo sa aking ina ay babalik sa iyo ng 100 ulit. Ano ang mangyayari sa gabi ng anibersaryo? Paano gagamitin ni Mateo ang mga ebidensyang nakalap niya upang wasakin ang mundo ni Marieta sa harap ng lahat ng mga taong pinagkakautangan nito ng perpektong imahe? Lahat ng ito ay isang malaking dula-dulaan lamang, Doc. Simulat sa pool, ikaw ay biktima ng kanilang masamang balak. Ang boses ni Lito, ang kaibigang investigador ni Mateo, ay kasing lamig ng hangin sa loob ng madilim na sasakyan kung saan sila nagkita. Iniabot ni Lito ang isang makapal na folder na naglalaman ng mga dokumentong tila mga piraso ng isang madilim na puzzle. Nang buksan ito ni Mateo, ang unang nakita niya ay ang lumang record ng ospital mula sa kaso ng malpractice na muntik nang sumira sa kanyang buhay. 5 taon na ang nakararaan. Naramdaman ni Mateo ang biglang panlalamig ng kanyang mga kamay. Parang binuhusan siya ng isang balde ng yelo habang binabasa ang pangalan ng pasyenteng nagsampa ng demanda sa kanya noon. Ang pasyenteng iyon na akala niya ay isang biktima
ay lumalabas na malayong pinsan ni Doña Carmen, ang ina ni Marieta. Binayaran nila ang pasyente para baliktarin ka, Mateo. Paliwanag ni Lito, ang boses ay puno ng awa. At ang ama ni Marieta, hindi niya ibinenta ang lupa nila para iligtas ka. Ang totoo, ginamit nila ang sarili mong ipon na ipinagkatiwala mo sa kanila noong bago kayo magpakasal. Pinagmukha lang nilang bayani sila para habang buhay kang magkaroon ng utang na loob sa kanila. Ang puso ni Mateo ay tila pinipiga ng isang higanteng kamay. Sa loob ng 5 taon, dinala niya ang bigat ng pasasalamat na ito na parang isang gintong tanikala sa kanyang leeg. Hinayaan niyang tapakan ng pamilya ni Marieta ang kanyang dangal. Hinayaan niyang maghari-harian si Doña Carmen sa kanyang bahay. At ang pinakamasakit sa lahat, hinayaan niyang saktan ni Marieta ang kanyang ina dahil sa takot na baka mawalan siya ng utang na loob. Isang matalim na pait ang gumapang sa kanyang lalamunan. Ang bawat sakripisyo ni Nanay Milagros sa Tondo, ang bawat butil ng pandesal na ibinenta nito para sa kanyang pag-aaral, ay tila binalahura ng kasinungalingan ng mga taong pinagkatiwalaan niya. Lahat ay isang kasinungalingan. Ang tanging naibulong ni Mateo habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakako sa mga dokumento. Sa sandaling iyon, narinig ni Mateo ang tunog ng isang kadenang napigtas sa loob ng kanyang kaluluwa. Ang utang na loob na siyang naging bilangguan niya ay gumuho at naging alabok. Wala na siyang obligasyon sa kanila. Wala na siyang dapat bayaran. Ang tanging utang na natitira sa kanya ay ang utang na dugo at pagmamahal sa kanyang inang nagdurusa sa bodega. Pag-uwi niya sa mansyon, naabutan niya si Marieta na masayang nagsusukat ng mga mamahaling alahas sa sala. Sa tabi nito ay si Doña Carmen, na may hawak na listahan ng mga bisitang dadalo sa party. "Oh, Mateo, mabuti at nandito ka na," masayang sabi ni Marieta. "Tignan mo itong kwintas na binili ko. Bagay ba sa suot ko para sa anibersaryo natin? Gusto kong magmukha tayong pinakaperpektong mag-asawa sa buong Pilipinas." Tumingin si Mateo sa kanyang asawa. Nakita niya ang kagandahang dati ay hinahangaan niya. Ngunit ngayon, ang nakikita na lamang niya ay ang isang halimaw na nakatago sa likod ng mamahaling kolorete. "Bagay sa'yo, Marieta," sagot ni Mateo ng may malamig na ngiti. "Sadyang kumikinang ang bawat regalo na nakuha mo sa akin." "Siyempre naman, anak," singhal ni Doña Carmen. "Dapat lang na ibigay mo ang lahat sa asawa mo. Huwag mong kakalimutan na kung hindi dahil sa amin, wala ka sa kinaroroonan mo ngayon. Malaking utang na loob ang dapat mong tanawin hanggang sa mamatay ka." Sa unang pagkakataon, hindi yumuko si Mateo. Sa halip, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Doña Carmen. Ang kanyang titig ay kasing matalim ng kidlat. "Huwag po kayong mag-alala, Doña Carmen. Hinding-hindi ko makakalimutan ang bawat sentimo at bawat sakripisyong ibinigay ninyo sa akin. At sa gabi ng ating anibersaryo, ibabalik ko sa inyo ang bawat utang na akala ninyo ay hawak ninyo." Bahagyang natigilan ng matandang babae, tila naramdaman ang kakaibang bigat sa boses ni Mateo. Ngunit bago pa man ito makapagsalita, tumalikod na ang doktor at nagtungo sa kwarto ng kanyang ina. Kinuha ni Mateo ang isang lumang sulat ng pasasalamat na isinulat niya sa kanyang biyenan 5 taon na ang nakararaan. Kinuha niya ang kanyang lighter at pinanood ang apoy na dahan-dahang lamunin ng papel. Ang abo nito ay nahulog sa sahig, tila sumisimbolo sa pagtatapos ng kanyang pagiging alipin. "Inay," bulong ni Mateo habang nakatingin sa natutulog na matanda sa bodega. "Malaya na ako, at sa susunod na linggo, magiging malaya na rin kayo." Anong klaseng bagyo ang sasabog sa gabi ng anibersaryo ngayong wala na ang huling hadlang sa puso ni Mateo? Paano niya haharapin ang asawang buong akala ay hawak pa rin siya sa leeg? Ang mansyon ay naging isang dambana ng kayabangan at pagkukunwari. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga sariwang bulaklak
na ang bango ay sadyang nakakalasing. Ngunit para kay Mateo, ito ay amoy ng isang mabulok na sikretong pilit na itinatago sa ilalim ng mga mamahaling palamuti. Gusto kong maging perpekto ang lahat, Anton. Gusto kong makita ng buong Quezon City kung sino ang tunay na reyna ng bahay na ito. Ang malambing na sabi ni Marieta habang nakasandal sa balikat ng kanyang kalaguyo sa loob ng library. Nakangisi si Anton habang pinaglalaruan ng isang baso ng whiskey. Huwag kang mag-alala, mahal. Kapag nakuha na natin ang pirma ng matanda sa Tondo property, hindi mo na kailangang magpanggap na tinitiis ang baliw mong biyenan. Tayo na ang maghahari rito. Hindi nila alam. Sa labas ng pinto, nakatayo si Mateo. Hawak niya ang isang itim na folder. Isang folder na naglalaman ng lahat ng ebidensya ng kanilang pagtataksil at pandaraya. Ang kanyang mukha ay tila isang pader na walang emosyon. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib ay isang nagbabagang apoy na handang tumupok sa lahat. Marieta, nasaan na ang matandang yon? Ang sigaw ni Doña Carmen mula sa pasilyo. Ipadala niyo na siya sa bodega at siguraduhing nakakandado ang pinto. Ayaw kong masira ang party dahil sa mga unggol at amoy ng squatter na yan. At magpatugtog kayo ng malakas na musika sa labas ng bodega para walang makarinig kung sakaling magwala siya. Ang kalupitan ng kanyang biyenan ay hindi na nagpapakulo ng dugo ni Mateo. Sa halip, ito ay nagbigay sa kanya ng mas matinding linaw. Dahan-dahan siyang nagtungo sa bodega bago pa man maisakatuparan ni Doña Carmen ang kanyang plano. Pagpasok niya, nakita niya ang kanyang ina na nakaupo sa sahig, nakatingin sa kawalan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lumapit si Mateo bilang isang doktor na nagsusuri, kundi bilang isang anak na magliligtas. Inay, bulong ni Mateo habang lumuluhod sa harap ng matanda. Tapos na po ang dula-dulaan. Hindi na niyo kailangang magkunwaring baliw. Hindi na niyo kailangang matakot. Inilabas ni Mateo ang isang magandang bestida, kulay asul, na kasing kulay ng langit sa Tondo noong mga panahong masaya pa sila. Kinuha niya ang isang suklay at dahan-dahang inayos ang puting buhok ng ina. Ang bawat hagod ng suklay ay puno ng pagmamahal at paghingi ng tawad. Binihisan ko kayo dahil kayo ang espesyal na panauhin sa gabing ito, inay. Kayo ang reyna ng party na ito, hindi si Marieta, sabi ni Mateo nang may panginginig sa boses. Tumingin si Nanay Milagros sa kanyang anak. Ang mga mata nito ay biglang nagliwanag. Ang ulap ng takot ay tila napawi. Tumango ang matanda at hinawakan ng kamay ni Mateo. Sa simpleng pagpisil na yon, naramdaman ni Mateo ang basbas ng kanyang ina para sa gagawin niyang paghatol. Isinuot ni Mateo sa leeg ng kanyang ina ang isang lumang kwintas na gawa sa kahoy. Ang unang regalong binili niya mula sa kanyang unang sweldo sa pagiging doktor. Malapit na, inay. Malapit na tayong umuwi sa totoong tahanan. Lumabas si Mateo mula sa bodega at iniwan ang pinto na hindi nakakandado. Nagtungo siya sa sala kung saan ang mga bisita ay nagsisimula nang dumating, mga politiko, mga kilalang negosyante at ang mga socialite na kaibigan ni Marieta. Ang tawanan at tunog ng mga kubyertos ay naging musika ng isang paparating na trahedya. Palihim na nagtungo si Mateo sa likod ng entablado kung nasaan ang sound system. Inilagay niya ang itim na folder sa ilalim ng lamesa kasama ang isang USB drive na naglalaman ng mga video at audio recording na kanyang nakalap. Gusto mo ng musika, Doña Carmen? Ibibigay ko sa iyo ang musikang hinding-hindi niyo malilimutan. Bulong ni Mateo sa kanyang sarili. Sa gitna ng sala, bumaba si Marieta mula sa hagdan. Suot ang kanyang pinakamahal na gown. Lahat ng mata ay nakatingin sa kanya. Lahat ay humahanga sa kanyang kagandahan at kabutihang loob. Nakangiti siya. Taas noong tinatanggap ang bawat papuri, hindi alam na ang bawat hakbang niya ay papalapit sa isang bangin. Napakaganda mo, Marieta, sabi ni Mateo habang lumalapit sa asawa
at inaalok ang kanyang kamay. Handa ka na ba para sa highlight ng ating anibersaryo? Siyempre, mahal. I'm so excited. Sagot ni Marieta. Ang kanyang tawa ay kasing tunog ng kristal na malapit ng mabasag. Tumunog ang paboritong kanta ni Marieta bilang hudyat ng pagsisimula ng programa. Ang mga ilaw ay dahan-dahang namatay at isang malaking projector screen ang bumaba sa pader ng sala. Ang lahat ay natahimik, naghihintay ng isang video presentation ng masayang buhay ng mag-asawa. Hawak ni Mateo ang remote control sa loob ng kanyang bulsa. Tumingin siya kay Marieta. Pagkatapos ay kay Anton at kay Doña Carmen na nakaupo sa unang hanay, puno ng kayabangan. Isang huling sulyap ang ibinigay niya sa madilim na pasilyo patungo sa bodega. Magsimula na tayo. Ang malamig na utos ni Mateo sa kanyang sarili. Ang kislap ng mga kristal na baso at ang mahinang tugtog ng biyolin ay tila isang balabal na bumabalot sa dumi ng katotohanan. Sa gitna ng malawak na sala ng mansyon, ang bawat panauhin ay nakasuot ng kanilang pinakamagagandang damit, nagpapalitan ng mga ngiting plastik at mga papuring walang laman. Sa gitna ng lahat, si Marieta ay nakatayo sa entablado, hawak ang mikropono, habang ang isang spotlight ay nakatutok sa kanya, ginagawa siyang sentro ng daigdig. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa aming ika-5 anibersaryo. Simula ni Marieta, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon habang pilit na nagpapalabas ng luha. Hindi naging madali ang huling 2 taon. Habang ang aking asawa ay abala sa pagliligtas ng buhay sa ospital, ako naman ay nasa bahay. Tinitiis ang sakit ng kalooban habang inaalagaan ang aking biyenan na nawala na sa sariling isip. Mahirap makita ang taong mahal mo na hindi ka na nakikilala at nagiging marahas pa minsan. Pero gaya ng lagi kong sinasabi, ang pag-ibig ay pagsasakripisyo. Isang masigabong palakpakan ang umalingaw-ngaw sa sala. May mga ginang na nagpunas pa ng luha, humahanga sa kabayanihan ni Marieta bilang isang martir na asawa. Sa unang hanay, si Doña Carmen ay taas noong tumatango, habang si Anton ay nakangising nakatingin kay Marieta, isang tinging puno ng tagumpay at pagnanasa. Dahan-dahang umakyat si Mateo sa entablado. Ang kanyang bawat hakbang ay may bigat, ngunit ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol. Inabot sa kanya ni Marieta ang mikropono, umaasang makakarinig ng mga salita ng pasasalamat at pag-ibig sa harap ng kanilang mga kaibigan. Salamat, Marieta, sa iyong napakadetalyadong talumpati. Ang simula ni Mateo, ang lamig sa kanyang boses ay tila isang hanging amihan na biglang pumasok sa mainit na silid. Bilang isang doktor, marami akong natutunan tungkol sa katawan ng tao. Pero ang pinaka-interesanting paksa para sa akin ay ang tungkol sa lason. Alam niyo ba na ang pinakamabisang lason ay ang mga hindi nakikita? Ang mga lason na dahan-dahang kumakain sa katinoan ng isang tao habang ang nagbibigay nito ay nakangiti sa harap ng maraming tao. Bahagyang natigilan ng mga panauhin. Ang bulungan ay unti-unting napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Si Marieta ay pilit na tumatawa, sinusubukang hawakan ang braso ni Mateo. Mahal, anong pinagsasabi mo? Masyado ka na yata sa alak. Hindi siya tiningnan ni Mateo. Nanatili ang kanyang paningin sa projector screen sa likuran nila. Sa gabing ito, nais ko ring magpakita ng isang video. Hindi ito tungkol sa aming kasal. Ito ay tungkol sa tunay na nangyayari sa likod ng mga nakasara naming pinto. Isang pag-aaral sa kung paano ang pagmamahal ay nagiging isang dambana ng kalupitan. Pinindot ni Mateo ang remote control sa loob ng kanyang bulsa. Ang screen na kanina ay nagpapakita ng kanilang mga wedding photos ay biglang nag-flicker at napalitan ng isang madilim at malabong imahe. Ang unang lumitaw ay ang loob ng madilim na bodega. Nakita ng lahat ang isang matandang babae, si Nanay Milagros, na nakaupo sa malamig na sahig, sinusubukang uminom mula sa planggana ng maruming tubig. Pagkatapos,
Ang video ay napalitan ng isang malinaw na audio recording. Ang boses ni Marieta ay umalingaw-ngaw sa buong sala, kasing linaw ng kristal. Kumain ka na, matandang hukluban. Pasalamat ka at binibigyan pa kita ng panis na kanin. Huwag kang mag-alala, malapit na nating makuha ang lupa mo sa tondo. At pagkatapos nun, hahayaan na kitang mabulok sa kung saang kalsada. Ang mga baso ng alak ay muntik nang mahulog mula sa mga kamay ng mga panauhin. Si Doña Carmen ay napatayo. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng papel. Si Marieta naman ay napaatras. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot at gulat habang nakatingin sa screen. Mateo, patayin mo yan. Peke yan. Sinisiraan mo ako. Sigaw ni Marieta. Ang kanyang maskara ng pagiging anghel ay tuluyan ng nagkapira-piraso. Ngunit hindi tumigil ang video. Ang susunod na lumitaw ay ang mga bank statements at ang mga litrato ni Marieta at Anton na magkayakap sa isang madilim na sulok. Ang bulungan sa sala ay naging isang malakas na hiyaw ng pagkagulat at pagkasuklam. Tumingin si Mateo sa kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay walang kahit isang bakas ng awa. Ito ang anibersaryong gusto mo, Marieta. Isang gabing hindi mo malilimutan. Dahil ngayon, ang buong mundo ay nakakita na sa halimaw na itinatago mo sa ilalim ng iyong magandang gown. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa sala, maliban sa isang spotlight na nakatutok sa may pintuan ng kusina. Doon, dahan-dahang bumukas ang pinto. Sino ang lalabas mula sa kadiliman? At ano ang magiging huling hatol sa babaeng buong akala ay nasa kanyang mga kamay na ang tagumpay? Ang lahat ng mata ay nakapako sa pintuan ng kusina. Doon, sa ilalim ng nanginginig na liwanag ng spotlight, dahan-dahang lumabas ang isang anyo na tila isang anino mula sa nakaraan. Ngunit hindi ito ang matandang madungis, mabaho at takot na laging inilalarawan ni Marieta. Ito ay si Nanay Milagros. Nakasuot siya ng isang maayos na asul na bestida. Ang kanyang puting buhok ay malinis na nakapusod at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katinuan at dignidad. Sa kanyang tabi ay nakatayo si Marife, ang kasambahay na pilit na pinalayas, na ngayoy taas noong umaakay sa matanda. Isang malakas na singhap ng pagkagulat ang umalinggaw-ngaw sa buong sala. Ang mga panauhin na kanina lamang ay nakikiramay kay Marieta ay ngayoy na puno ng pagkamuhi at pandidiri sa kanilang nakikita. Ang katotohanan ay hindi na lamang isang video sa screen. Ito ay nakatayo sa harap nila, humihinga at nagpapatotoo. Hindi ako baliw, Marieta. Ang boses ni Nanay Milagros ay mahinahon, ngunit bawat salita ay tila isang dagundong ng kulog sa gitna ng katahimikan. Ang tanging naging sakit ko ay ang labis na pagmamahal sa aking anak, kaya hinayaan kong tapakan mo ang aking dangal dahil ayaw kong maging mantsa sa kanyang tagumpay. Pero ang isang ina, kahit gaano kamartir, ay may hangganan din kapag ang kanyang anak na ang unti-unti mong nilalason ng iyong mga kasinungalingan. Napaatras si Marieta. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng pader. Hindi ito maaari. Mateo, huwag kang maniwala sa kanila. Pinagtutulungan nila ako. Isang setup lang ito. Ngunit hindi na siya tiningnan ni Mateo. Lumapit ang doktor sa kanyang ina at dahan-dahang kinuha ang kamay nito. Isang kilos ng pagpapakumbaba at paghingi ng tawad sa harap ng lahat. Iniharap ni Mateo ang isang makapal na folder sa mga panauhin at sa mga pulis na kapapasok pa lamang sa mansyon. Bilang isang doktor, kinuha ko ang blood sample ng aking ina. Ang resulta ay nagpapatunay na sadyang nilalason siya ng mataas na antas ng sedatives upang magmukhang laging tuliro at baliw. At narito rin ang ebidensya ng pakikipagsabuatan ni Marieta sa manager ng bangko na si Anton upang palsipikahin ang pirma ng aking ina para sa lupain namin sa Tondo. Ang malamig na pahayag ni Mateo. Biglang nagkagulo sa hanay ng mga bisita. Sinubukan ni Anton na tumakas patungo sa likod na pinto,
ngunit mabilis siyang hinarang ng dalawang opisyal ng pulisya. Si Doña Carmen naman ay tila nawalan ng lakas at napaupo sa sahig. Tinatakpan ang kanyang mukha sa tindi ng kahihiyan habang ang kanyang mga kaibigan sa alta lipunan ay isa-isang tumatalikod at nagbubulungan ng masasama laban sa kanya. Mateo, mahal, patawarin mo ako. Ginawa ko lang naman ang lahat para sa atin, para sa kinabukasan natin. Nagsusumamong sigaw ni Marieta habang lumuluhod at pilit na inaabot ang binti ni Mateo. Ang kanyang mamahaling gown ay nakakaladkad na sa sahig, tila sumisimbolo sa kanyang nasirang reputasyon. Dahan-dahang umatras si Mateo. Ang kanyang tingin ay puno ng matinding pagkasuklam, ang uri ng pagkasuklam na nararamdaman ng isang tao sa isang nakamamatay na virus. Ang kinabukasan na binuo mo sa ibabaw ng luha ng aking ina ay hindi kailanman magiging atin, Marieta. Mula sa sandaling ito, wala ka ng asawa at wala ka na ring tahanang babalikan. Lumapit si Nanay Milagros kay Marieta. Sa isang sandali, akala ng lahat ay sasampalin niya ang manugang. Ngunit sa halip na dahas, ang matanda ay yumuko at dahan-dahang kinalagan ang kamay ni Marieta na nakakapit sa binti ng kanyang anak. Hindi mo na siya pag-aari, Marieta, at hinding-hindi mo na muling mahahawakan ang kahit isang hibla ng buhok ng aking anak. Ang mariing sabi ni Nanay Milagros. Ang tunog ng mga posas na inilapat sa mga kamay ni Marieta at Anton ay naging huling musika ng gabing iyon. Habang kinakaladkad si Marieta palabas ng mansyon, ang kanyang mga hiyaw ng pagpapakumbaba ay napalitan ng mga sumpa at mura, hanggang sa mawala ito sa dilim ng gabi. Naiwan ang katahimikan sa loob ng mansyon. Isinara ni Mateo ang malaking pintuan. Tila tinatapos na ang isang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Humarap siya sa kanyang ina, lumuhod sa paanan nito, at ibinaon ang kanyang mukha sa mga palad ni Nanay Milagros. Ang mga hikbi na matagal niyang kinimkim ay tuluyan ng kumawala. Mga hikbi ng pagsisisi, ng galit, at ng matinding ginhawa. Tapos na po, Inay. Malaya na tayo. Bulong ni Mateo sa gitna ng kanyang pagtangis. Hinaplos ni Nanay Milagros ang ulo ng kanyang anak. Ang kanyang mga luha ay pumapatak din, ngunit may kasama ng nangiti. Ang katarungan ay nakamit na, hindi sa pamamagitan ng dugo, kundi sa pamamagitan ng katotohanang matagal na ikinubli, ngunit hinding-hindi nabaon. Ang katahimikan sa loob ng selda ay kasing lamig ng semento sa ilalim ng mga paa ni Marieta. Wala na ang malambot na kama, wala na ang amoy ng mamahaling pabango, at wala na ang mga taong yumuyukod sa bawat utos niya. Sa halip, ang tanging kasama niya ay ang amoy ng kalawang at ang mapanuring tingin ng mga kapwa niya bilanggo. "Guard! Nasaan ang tubig ko? Hindi ko kayang inumin ng ganito kaduming tubig." Ang sigaw ni Marieta, ang kanyang boses ay pumapaos na sa tindi ng galit at takot. Ngunit walang sumagot. Ang guard ay nagpatuloy lamang sa paglalakad, tila hindi naririnig ang kanyang mga hiyaw. Isang babaeng bilanggo sa kabilang sulok ang humalakhak ng mapait. "Dito, Marieta, ikaw ang palamunin. Huwag kang mag-inarte dahil ang bawat patak ng tubig dito ay kasing halaga ng ginto. Tikman mo ang sarili mong lason." Napaupo si Marieta sa isang manipis at butas-butas na banig, ang eksaktong uri ng banig na ibinigay niya kay Nanay Milagros sa loob ng bodega. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang hapdi ng pagiging mag-isa, ang bigat ng pagkabilanggo, at ang tindi ng gutom na hindi kayang busugin ng kayabangan. Samantala, si Doña Carmen ay hindi rin nakaligtas sa bagsik ng tadhana dahil sa pagkakasangkot sa kasong estafa at pandaraya sa mga dokumento ng lupa. Ang lahat ng kanyang ari-arian ay kinumpiska. Ang mga kaibigan niya sa alta lipunan ay tila mga bula na naglaho nang malaman ang kanyang kahihiyan. Sa isang maliit at lumang apartment sa labas ng lungsod,
Ang dating mapagmataas na ginang ay nag-iisa na ngayon. Pilit na binibilang ang mga barya para sa kanyang susunod na kakainin. Ang hiya na ibinalot niya sa kanyang buong pagkatao ay naging isang gilingan na dahan-dahang dumudurog sa kanyang dangal. Sa kabilang dako, sa isang payapa at maaliwalas na bahay na malayo sa ingay ng Quezon City, ang bango ng mainit na kape at bagong luto na pandesal ay humahalimuyak sa hangin. Ibinenta ni Mateo ang marangyang mansyon dahil ang bawat pader nito ay may bakas ng kasalanan. Sa halip, bumili siya ng isang simpleng bahay na may malawak na hardin para sa kanyang ina. "Inay, heto na po ang inyong kape," malamig na sabi ni Mateo habang inilalapag ang tasa sa mesa sa harap ng kanyang ina. Nakaupo si Nanay Milagros sa isang tumba-tumba, pinagmamasdan ng pagsikat ng araw sa labas ng bintana. Ang kanyang mukha ay maaliwalas na, ang mga mata ay wala na ang takot, at ang kanyang balat ay mayroon na muli ng malusog na kulay. "Salamat anak. Napakasarap mabuhay ng payapa, di ba?" Sagot ng matanda ng may ngiti na abot hanggang sa kanyang mga mata. Lumuhod si Mateo sa paanan ng kanyang ina at hinawakan ng mga kamay nito. "Inay, gusto ko pong humingi ng tawad sa lahat ng naging pagkukulang ko. Sa bawat araw na naging bulag ako, sa bawat sandaling hinayaan ko kayong magdusa. Hindi ko alam kung sapat ba ang buong buhay ko para pawiin ang sakit na idinulot ko sa inyo." Hinaplos ni Nanay Milagros ang pisngi ni Mateo. Ang kanyang hawak ay puno ng walang hanggang kapatawaran. "Mateo, ang isang ina ay hindi nagbibilang ng sakit na ibinibigay ng kanyang anak. Ang tanging mahalaga sa akin ay ang makita kang muling nakatayo ng matuwid, malayo sa mga taong nagnanais sumira sa iyo. Ang lahat ng nangyari ay tila isang masamang panaginip na lumipas na. Ang mahalaga ay ang ngayon at ang bukas na magkasama tayo." Kinuha ni Mateo ang isang bagong notebook na may makinis na mga pahina. Inilagay niya ito sa kandungan ng kanyang ina kasama ang isang panulat. "Inay, dito po, isulat ninyo ang lahat ng inyong mga pangarap, ang lahat ng mga resipe na gusto ninyong ituro sa akin, at ang bawat kwento ng pag-asa. Wala na pong puwang ang takot sa librong ito." Napangiti si Nanay Milagros at kinuha ang panulat. Ang unang isinulat niya sa puting papel ay hindi isang resipe, kundi isang maikling pangungusap na nagpabuhos muli sa mga luha ni Mateo. Ang pag-ibig ay hindi kailanman nagiging bilanggo ng nakaraan. Sa labas, ang mga ibon ay nagsisimulang umawit at ang liwanag ng araw ay dahan-dahang lumalaganap sa buong paligid. Ang sugat sa kanilang mga puso ay maaring mayroon pang peklat, ngunit ang hapdi ay wala na. Ang bawat-bawat butil ng pandesal na pinagsasaluhan nila ay tila isang simbolo ng kanilang muling pagsilang, isang buhay na binuo mula sa abo ng kasinungalingan patungo sa liwanag ng katotohanan. Niyakap ni Mateo ang kanyang ina ng mahigpit, isang yakap na sumisimbolo sa kanyang panunumpa na hinding-hindi na muling magkakaroon ng bodega sa kanilang buhay. Ang tanging silid na matitira ay ang silid para sa pagmamahal, pagkalinga, at walang hanggang pasasalamat. 5 taon ang mabilis na lumipas, tila isang agos ng ilog na dahan-dahang humuhugas sa mga malalalim na sugat ng kahapon. Sa isang tahimik na bayan sa labas ng maingay na lungsod, ang bawat bukang liwayway ay sinalubong ng halimuyak ng bagong luto na pandesal. Hindi na ito ang amoy ng pagtitiis, kundi ang amoy ng tagumpay at kapayapaan. Ang maliit na panaderya na may karatula na Pan de Milagros ay puno na naman ng mga bata at mga kapitbahay. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Nanay Milagros, nakasuot ng malinis na apron. May ngiti sa bawat kulubot ng kanyang mukha habang inaabot ang mainit na tinapay sa isang maliit na bata. Ang kanyang mga kamay, na dati ay nanginginig sa takot, ay ngayoy matatag at puno ng buhay. Ang kanyang katinuan
ay hindi na muling nayanig. Sa halip, ito ay naging sandigan ng komunidad. Dumating si Mateo, suot ang kanyang puting Amerikana, galing sa kanyang maliit na klinika sa tapat ng panaderya. Hindi na siya ang doktor na balisa at laging nagmamadali. Ang bawat hakbang niya ay may kasiguraduhan. Lumapit siya sa kanyang ina at hinalikan ito sa noo. Isang ritual ng pasasalamat na hindi niya kailanman nakakaligtaan. Inay, marami na naman pong tao. Baka kailangan niyo na pong magpahinga. Ang malambing na biro ni Mateo. Natawa si Nanay Milagros, isang tunog na kasing linaw ng kampana. Anak, ang pagpapakain sa mga tao ay hindi nakakapagod kapag ang puso mo ay busog sa pagmamahal. Masaya ako rito. Sa mga sandaling iyon, sumagi sa isip ni Mateo ang mga taong naging bahagi ng kanilang madilim na kabanata. Si Marieta ay nananatili pa rin sa loob ng rehas. Ang kanyang kagandahan ay tuluyan ng kumupas sa tindi ng puot na kinikimkim niya sa kanyang sarili. Si Doña Carmen naman ay nabubuhay sa limot. Ang kanyang pangalan ay hindi na binabanggit sa altalipunan. Isang anino na lamang ng kanyang dating mapagmataas na sarili. Naitanong ni Mateo sa kanyang sarili, pinatawad na ba niya ang lahat? Ang sagot ay hindi nanggaling sa galit, kundi sa isang malalim na buntong hininga ng kalayaan. Pinatawad na ni Mateo ang kanyang sarili sa pagiging bulag noon, at pinatawad na rin niya ang tadhana sa mga pagsubok na ibinigay nito. Para kay Marieta, hindi kapatawaran ang ibinigay niya, kundi ang ganap na paglimot, isang uri ng katarungan kung saan ang masamang alaala ay wala ng kapangyarihan sa kanyang kasalukuyan. Nakahanap na sila ng tunay na katahimikan. Ang utang na loob na dati ay isang gintong tanikala ay napalitan na ng isang tunay na pasasalamat. Hindi sa mga taong nanloko sa kanya, kundi sa kanyang inang nagpakita sa kanya ng tunay na kahulugan ng sakripisyo. Ang aral na naiwan sa puso ng bawat nakasaksi sa kanilang kwento ay malinaw. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa laki ng mansyon o sa ningning ng mga alahas, kundi sa katapatan ng puso at sa tibay ng pagmamahala ng isang pamilya. Ang sakripisyo ay dapat na nagmumula sa pagmamahal, hindi sa takot o sa panlilinlang. At sa huli, ang katotohanan, gaano man ito katagal ibaon, ay laging sisikat na parang araw upang magbigay ng init at liwanag sa mga taong marunong maghintay at lumaban ng may dangal. Habang lumulubog ang araw, naupo ang mag-ina sa maliit na beranda ng kanilang bahay. Naghahati sa isang piraso ng tinapay at isang tasa ng mainit na tsokolate. Ang bawat sulyap nila sa isa't isa ay puno ng pag-unawa. Ang bodega ng kahapon ay sarado na at ang buong mundo ay naging isang malawak na silid ng kaligayahan. Sa paglubog ng araw na ito, hindi lang si Mateo at Nanay Milagros ang nakahanap ng kapayapaan, kundi pati na rin ang bawat pusong naglakbay at nakaramdam ng kirot kasama nila. Maraming salamat sa inyo, aking mga mahal na tagapakinig, sa inyong pagtitiyaga at sa pagbubukas ng inyong mga puso upang samahan ako hanggang sa huling kabanata ng kwentong ito. Habang isinusulat ko ang bawat pahina, lalo na ang mga sandali ng tahimik na pagdurusa ni Nanay Milagros sa loob ng madilim na bodega, naramdaman ko ang matinding bigat sa aking sariling dibdib. May mga gabi na kailangan kong huminto dahil ang bawat luhang pumatak sa aking papel ay tila galing sa sarili kong mga mata. Ang kwentong ito ay hindi lamang isang likha ng imahinasyon. Ito ay hango sa mga totoong sakripisyo, sa mga di mabilang na Nanay Milagros na nakikilala natin sa ating buhay. Mga inang mas pinipiling lunukin ang sariling sakit at kawalan ng katarungan. Huwag lamang maging hadlang sa pangarap ng kanilang mga anak. Ang pag-ibig na ganoon kadalisay ay tila isang maliit na ningas ng kandila sa gitna ng malakas na unos. Maaari itong humina, maaari itong manginig, ngunit hinding-hindi ito mamamatay hanggat may isang pusong handang tumitig sa liwanag.
Sana ay naging paalala ito sa atin na ang pagpapatawad ay hindi pagbubulag-bulagan sa mali, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang maghari ang puot sa ating hinaharap. Ang pag-asa ay parang isang butil ng binhi. Kailangan itong dumaan sa dilim ng lupa bago ito sumibol at maging isang matatag na puno na magbibigay ng silong sa iba. Ngayong natapos na ang ating paglalakbay, may isang katanungan na nais kong iwan sa inyong mga puso. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Mateo, sapat na ba ang makita ang pagbagsak ng mga taong nagkasala sa iyong ina upang tuluyan kang makapagsimula muli? O kaya mo rin bang magpatawad sa kabila ng lahat ng ninakaw nilang katinoan at dignidad? Sana ay nag-iwan ang kwentong ito ng sapat na init sa inyong mga puso sa gitna ng malamig na mundo. Lubos akong umaasa na ibahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa ibaba. Ang bawat komento ninyo, bawat like, at ang pag-share ng video na ito ay nagsisilbing lakas at inspirasyon para sa akin upang patuloy na maghabi ng mga kwentong may aral, damdamin, at pag-asa. Maraming salamat muli at hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng ating mga buhay.